May nagtanong sa akin, magandang araw, Boss Rai. Ano po gagawin ko sa Ola na palaging tumatawag at text sa mga contacts ko? Nagagalit na mga contacts ko, ba't daw sila nadamay? Salamat po sa advice. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin siya sagutin, bitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, okay. Ito, Ola. Ano pa bang pag-uusapan dito kundi puro kagaguhan? Okay po. Kasi alam naman ho natin yan, no, na ang unang nilalabag nitong mga bugok at abusado ko online lending apps na to is yung ating privacy, yung ating mga data. Okay? Kasi bakit ko nasabi yan? Kasi pag download nyo pa lang nitong apps nila, nanghihingi na ng permission yan to access your contacts, cameras, videos, lahat po, pati location. Okay? Kaya pag binigyan nyo siya ng access, instead of just, yung access lang na dun sa paggamit na yon, ibang ginagawa nila. Nagsasaksak sila ng malware. Okay? Yung malware na yun nagnanakaw ng information po ninyo. And, ang masakit dyan, yung mga information na nanakaw sa inyo, yun yung ginagamit itong mga bugok at abusadong online lending apps na to para gamitin against you yung mga information ninyo. Yan yung tatawagan, yung mga contacts. I-message yung mga contacts na nanakaw nila sa inyo. Yan po ang gagawin niyang mga yan. Tatakutin pati sila, i-istorbuhin pati sila. Wala naman silang kamalay-malay. No? Tapos yung mga pictures nyo, kukuha sila doon, i-edit, ipopost sa social media. Nakita nyo mga kalokohan yung mga yan? Lahat po talaga ng information nyo gagamitin. Grabe ang mga yan. Ngayon, sabi nyo nga po na laging tumatawag sa mga contacts na nanakaw sa inyo. Well, wala ko tayong magagawa yun. Ganun talaga sila. Okay? Yung mga nanakaw nila na mga phone numbers doon sa phone book po ninyo, may message talaga nila yan, tsaka tatawagan. Pati sila idadamay. May sisingilin, pati sila, kinalaman sa utang nyo? Di ba? So, ang pinakamaganda kong gawin nyo dyan is first, kausapin nyo po yung mga nasa contact list po ninyo. Padalan nyo po ng message. Manghingi na kayo ng patawad. Okay, na pasensya na kamo kayo, pati kayo nadamay. Hindi nyo naman kamo alam na ganyan magtrabaho yung mga bugok at abusadong online lending apps. Aminin nyo po, nakahiram kayo. No, na nagipit kayo, nanghiram kayo. Hindi nyo naman kamo alam na ganun sila. Hindi nyo naman alam na nanakawin yung mga detalye po ninyo. Manghingi na ho kayo ng paumanhin. Pangalawang gagawin nyo po, mag-file po kayo ng complaint sa SEC. Isa yun. Tsaka po sa National Privacy Commission. Dalawa ho ang pagpa-file nyo ng complaint. Bakit ho? Sa SEC kasi po, nahaharas yung mga nasa contact details po yung nakaw nila. Pangalawa po sa National Privacy Commission, kasi po sila po ang namamahala dyan. Pagka meron ho lumabag sa privacy ng isang tao, no, sila ho ang dapat nilalapitan. Okay? Tawag dito, yung sa iMessage po, no, dyan po kayo mag-message. Nandyan po sa description box ko. Click nyo yan, tapos may mga steps naman po kayong pupuntahan. Okay, sa National Privacy Commission po, yan po, ilalagay ko po sa pa-flash ko po dyan. Okay, andyan po ang National Privacy Commission, SEC, PNP, NBI, nandyan po lahat sila. Pwede ho kayong mag-complain dyan. Okay? Kasi pagka kayo nag-file ng complaint at itong Ola na to na nanghaharas dun sa mga contact details ninyo na nanakaw sa inyo, okay? At na-read, yan, kukontakin nila kayo. No, para maipakita ninyo yung mga proof, no? Mga tawag dito, ebidensya na yung inyong mga nasa contact list ay hinaharas nila. Okay, yun lang po ang pwede natin gawin diyan. No, yung manghingi kayong paumanhin, inform yung mga nyo, mga kakilala po ninyo, no?
and mag-file po ng complaint. Kasi more than that, wala na ho. Dahil itong mga bugok na to, ginawang collateral yung nanakaw nilang information sa inyo. Ganyan kawawalang yayang mga yan. Totoo po. No, yan din ho ang sinabi nung isa ho sa PAOK. Nakalimutan ko lang ho yung pangalan. Okay? Sila ho mismo nagsabi na talagang yung mga information na kinukuha sa inyo, yun ang ginagamit na collateral. Kasi ginagamit nila against you eh. Pag hindi kayo nakapagbayad sa takdang oras eh. Totoo po. So, napakahirap, di po ba? Kasi, biruin nyo, walang kinalaman doon sa nahiram po ninyo. Hindi nyo nga nilagay na reference. Ito po yan, ha? Para maliwanag. Ang reference po, dapat yan, alam niya na reference siya. At natawagan yan during the loan. Okay? Hindi po pwede yan na, pagka yung singilan, tsaka tatawagan, hindi ho. Okay? Pwede ho silang tawagan during singilan. Pero, just to inform them, na i-inform kayo na sagutin yung tawag. For example, Ma'am Juan de la Cruz, okay, kayo po'y ginawang reference po kasi, naalala niyo po, tumawag po kami, ganyan, ganito. Maaari niyo po bang sabihin kay Pedro, napakisagot po yung tawag po namin. Kami po ay sa Boss Ryan. Ganon. That's it. Wala nang ibang sasabihin kasi hindi nga kayo po pwedeng magbigay ng diba? Hindi po pwedeng isiwalat yung mga information nung nanghiram. Ganun lang po pwedeng gawin nila. Pero dapat ang reference na yun, alam na reference siya, hindi po pwedeng nagugulat yun na, ako reference? Hindi ko alam. Kasi dapat yan, during application, di ba nag-apply, dapat yan kasi nag-investigation, tinatanong. Kaya nga ako reference eh. Diba? There are questions na kailangan itanong doon sa reference eh. Diba? Yun ho kasi magpapatatag doon sa ginagawang application sa pag-credit investigate eh. Diba? Na hindi ginagawa nito mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Sabi nga sa inyo eh, 5 minutes bibigyan kayo ng pera eh. Ganun kadali. Kaya ganun din kadali, ang sakit sa ulo dyan sa mga bugok na yan. Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, tigilan nyo na, huwag nyo na silang tangkilikin. Okay, napakahirap po. Yun nga, ito, kagaya nung sinasabi ni Kajani. Kajani, shout out sa'yo. Ano nga daw, di ba? Ilan yung nasa under surveillance? 112? 114 lang yung nasa So, talagang tinatrabaho. Okay, kasi hindi naman porkit nasa under surveillance may ginagawang di ba? Definitely may mga reports yun. Okay, even pagka na-read yan, hindi naman ibig sabihin guilty yan eh. Okay, dapat yan mapatunayan sa korte. Kaya nga, ang sabi ko, puntahan ninyo pagka kayo inimbita para madiin, para maipakita nyo yung mga ebidensya na kayo inihinaras para umakit sa korte. Hindi po pwede na na-read yan, tapos na, hindi ho. Nagsisimula pa lang. Kasi wala pa namang naisasampang kaso sa kanila eh. Pagkaya din napunta sa korte, yan, may sampa ng kaso. That's the time na, ayan, dire-diretso na yan. Kaya tuluyan nyo. Yung mga nasa under surveillance yan, may mga may mga reports dyan. Kaya yan, binabantayan. Pero it doesn't necessarily mean na yung mga nasa under surveillance yung guilty na, hindi ho. Meron tayong due process na tinatawag. So, doon sa due process na yon, hanggat yan, hindi nasasampahan at hindi ho nadidesisyonan ni judge, wala pa yan. Pagkaya sinabi ni judge na, nagdesisyon si judge na, yan, guilty yan sa ganito, yun. Kasi may judgment na eh. Pagka sinabi yan na guilty yan, guilty nga siya. Doon sa unfair debt collection practices. That's the time na bibigay ng hatol si judge kung ano yung gagawin. It's either to close them or whatever. Depende ho sa hukuman yan. Okay, so kayo po, ganun ang gawin ninyo. Inform niyo yung mga mga kakilala po ninyo, yung mga nasa contacts niyo, and file a complaint sa National Privacy Commission, sa SEC, kahit po sa PNP, sa NBI.
no? Kung ano po yung pinlash ko kanina diyan sa inyo sa screen po natin. Okay po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.